gosh, first day of school, tanghali na kami nagising. Galing, 6:40 na, alas 7 ang pasok. Tapos nakuha pa mag-video ng nanay. Lucas, kain ka muna pala bago maligo. Grabe! Tulong muna tayo ng tubig ni Lucas. Baon ni Lucas. Kakainin yan. Kain. Agad ka pala makakain, Lucas. Ay, laki. Sakto naman. Sabi ko, ma, bakit ka ako parang aliwanag na? Diyos ko, tingin ko sa oras, 6:34. Alam mo, kiwain wala yung hotdog. First day of school, ano nangyari? Vamos. Baksan ka na. Bakit naman talaga? Bukas din ko. Ayun na. Hindi mo sa kanila. Ano? Ano yan? Sapatos niya. Sapatos niya. Sarado na yung gate. Hindi ang sarado ba yung gate doon? Oo. Nanggalingan mo, okay? My name is Lucas Gabriel Moriano. Sabi na. So proud of you. I'm so proud of you. Sit down. Kasi sapatos. Nasaan yung ID? Sapatos saan? Nandun sa solo. May IV, oh. ID mo to. Para alam nila that your name is Lucas. Okay? Bukas kasama tayo din nga. Bukas na hindi nga. Pwede mo. Kasi nga. Ayan, ano na. Hindi, okay, paano na? Mabilis ka pa rin. Gusto mo na yung gate. Tricycle! Tumawag ka na. Sandalik, be! Sususpicious ni Kuya. Ang galing naman talaga ng anak ko na ayan. Ay, hindi ko pa na. Madali. Kabila. Kabila, be. Oh, ala! Ay, sus! Ay, sus naman, ah! Okay, ready? Lotion, ano? Ano ka naman? Slow na ako. Pakakainin ko si Lucas habang nasa tricycle. Hotdog, kanin na may ketchup. Dali. Ayun na yung tricycle. May hotdog. May balot na. Ito na. Luto ng tinola for lunch.
Tapos, subatin ko muna yung damit mo. Oh, wait lang, ako na. Ako na. Guys, tingnan niya, sobrang dumi. Ang dumi ng uniform ni Kuya. Papalit tayo. Kain na, wait. Sino yan? Sino yan? Sino yan, anak? Saan si Daddy? Dito, anak, hindi dyan. Tingnan mo, sinisilip ka pa ng anak mo. Ayun na. Oh! Hehe. Kain na tayo. Abilib ka doon ah. Anak, basta behave ka lang palagi, ah. Okay na si Daddy doon. Basta may natutunan. Ito, anak. Ay, 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 ay! May bisita pa. Small. Huwag kang magpa-fight, ha? Ha? Anak, huwag kang magpupush ng classmate, ha? No pushing. Sige na, kain If na you tayo. want to play with them, you can play, pero no pushing, ha? Yes. So, Ano ba? Bayan mo din. it's burnt on me. Hello? What? Hindi mo na pinakain ng mama mo. It's burnt. Bago umalis. Saan ba pupunta? Tigil mo daw siya. Ah? Hi guys! Grabe, ngayon lang makakapag-intro. Kanina umaga, 6:30 na kami nagising. Ako pala, 6:30. Pag-check ko sa cellphone, 6:34 a.m. Wala na talaga akong kuskus balungos. Talagang diretso ko agad sa baba para magpainit ng tubig. Kasi sabi ko, syempre, paliliguan ko si Lucas. Hindi naman pwedeng first day of school, hindi naligo ang aking anak. So, papaliguan ko si Lucas. Kaya nagpainit na ako agad ng tubig. Tapos, yung matigas na hotdog na nasa freezer, talagang pinilit ko paghiwalayin para nga mailuto ko siya. Para hindi ko talaga kasi syempre pwedeng papasukin si Lucas na walang laman yung tiyan. Pero habang hinihintay namin kumulo yung tubig, pinakain ko na siya muna ng biscuit. Napaliguan ko na siya. Tapos naluto ko na yung hotdog. May kanin kasi kami kagabi na natira. So yun na lang yung ininit ko. Tapos ano ba ginawa ko? Tapos ayun, dahil nga 6:54 na, syempre babayahe pa kami papunta sa school. 7:00 ang pasok. Nagdala na lang ako ng mangkok. Nilagyan ko ng hotdog, tas ketchup. Habang nasa tricycle kami, sinusubuan ko talaga si Lucas. Kaya ayun, sumakses naman dahil hindi naman nagutom ang aking anak. Dahil nga, napakain ko siya. Kahit na-late kami ng 5 minutes, 7:05 something kami nakarating sa school. At pagpasok namin sa gate, medyo nakalma ako. Kasi hindi kami yung pinaka-late. Madaming mas late sa amin. Pero syempre, mali pa rin. Pero ayun nga, pumasok kami doon sa school, hindi ko alam kung saan kami hihilera ng pila kasi nandun na lahat ng bata, ng estudyante doon sa gitna. Nakapila na sila per section, per grade level, ganyan. Tapos, syempre, dahil nga grade 1 si Lucas, niisip ko nasa pinakadulo. Dito malalaki na yung students, so hindi dito. So, dumulo kami doon, naglakad kami. And, ayun, nakita ko naman yung teacher niya. Kasi nga, di ba, in-enroll natin si Lucas. So, nakilala ko naman din agad kung sino yung teacher niya. Kaya, doon ko siya pinapila sa, talaga nakakaloka palang magpa-aaral. Akala mo naman talaga, high school na yung pinag-aaral. Pero, grabe, parang nitong pinasok ko si Lucas dito sa grade 1. Dito ko palang talaga, parang dito palang nag-sink in na nag-aaral na si Lucas. Kasi nakailang kinder na si Lucas, 3. 3 yung pinasukan, yung isa SPED, yung isa sa St. Jude pa nga. Tapos itong isa sa Spring Mines, kinder yon. Hindi ko siya masyadong nafe-feel kasi hahatid ko lang siya dun sa pinaka-room nila. Yun na yun. Unlike dito, papasok kami sa gate, hatid ko siya sa room. Tapos nakakita ako ng maraming estudyante. So doon palang nag-sink in na, nasa eskwelahan na yung anak ko. Ganon. Estudyante na siyang ganap. And ayun, sobrang nakaka-happy kasi flag ceremony, parang dito ko lang ulit narinig yung lupang hinirang. Kala nyo bayang magiliw. Charot! Yun, nakakatawa. Tapos may panatang makabayan sila. Tapos meron pa sila nung kanta.
Ano nga tawag po sa kanta kapag sa school, nakalimutan ko na. Saya naman. Ang tagal ng vlog mo ni guys. Kasi syempre, isa-isang pinakilala yung mga teacher per grade level. So, medyo nagtagal. Pero in fairness talaga kay Lucas, nakatayo lang siya all the time. Hindi siya naupo. Eh, kawawa nga kasi sinisipong pa si Lucas ng first day of school. Pero pinainom ko na siya ng gamot. And anong oras na? 12:22 na. Guys, napakadumi ng uniform pala ni Lucas. Kaya papalit kami ng uniform ngayon. Tapos pag uwi niya, lalaban ko na pareho. Kasi 2 sets lang yung uniform niya eh. So maglalaban na kami mamaya ulit. I'm so excited. Pabalitaan ko kayo kung ano yung sasabihin sa akin ng teacher na kung ano yung ginawa ni Lucas kanina. So, ayun lang guys. Update ko kayo mamaya. Nasundo ko na si Lucas. Ngayon, dumating na din tong in-order ko na na name tag sa bag. So, bag tag pala ang tawag. Ayan, lalagay ko dito. Kasi ito lang yung nilagay ko. Ito ay galing sa kasal ni Mengay and Bebu. Ito na lang yung in-order ko kay Lucas. Pero alam naman niya yung bag niya. Tapos konti lang din naman sila. So, hi guys! So, ayan. Update. Tulog na ang aking mga Junakis kanina pang 9. So, kailangan talaga, sabi ko, 9. Natutulog na. Wala nang eme-eme, tulog na agad kayo. So, ayan, nakatulog na sila. And ngayon guys, 9:52 na. Nag-e-edit kasi ako nung first day of school ni Lucas para ma-upload ko sa Facebook. Ano lang to, 3 minutes lata yung vlog. And nahanap ko nga yung activity niya kanina kasi may kwento ko dun sa activity niya. Kasi meron siyang video. Binidyo ka siya kanina sa room. Naka-zoom lang. Siya lang naman yung kita. Tapos kung i-upload ko, i-blur ko na lang yung ibang face ng mga bata. So, ayun guys. Dan sa video niya, sabi kasi ng teacher, narinig ko, mag-drawing daw ng 5 vertical lines. Nung nakita ko yung activity guys, nagulat ako. Kasi, sabi ng teacher, ilan yung vertical lines na isusulat? Parang gano'n. Sabi ni Lucas, 5. 5 nga. Narinig ko naman. Tapos, habang nakaupo si Lucas, nakatingin siya dun sa blackboard. Nagbibilang siya. Parang binibilang niya kung ilan yung vertical lines. Tapos guys, nagulat ako. Talagang hindi ko na-expect na kung ano yung magiging laman ng papel niya. Kasi nga, alam ko mabuburara lang, ganyan. Pero guys, nakita ko kanina dun sa papel niya, 5 na vertical lines. Naiiyak ako. Napaka-emotional ko. So, 5 yung vertical lines. Hindi siya pantay-pantay. Wala nga siya dun sa pinakaguhit. Pero, alam mo yun, nasulat niya yung 5 na vertical lines na pinapagawa ng teacher niya. Alam, naiiyak ako. Natutuwa lang ako kay Lucas kasi alam mo yung parang sulit pala yung mga therapy sessions. Sulit pala yung binabayad sa tutorial center. Sulit pala yung ginagastos namin. Title nito, vertical lines. So, ayun kasi kinakabahan talaga ako kung ano yung gagawin niya sa school. Kasi first time niya sa maraming kaklase. First time niya mag-public school. And, akala ko hindi siya makikinig. Akala ko magugulo lang siya doon. Ganyan. Parang ina-expect ko na yung mga worst. Pero kasi nung umaga, sabi ni teacher, di pa daw pala kaya ni Lucas yung buong pangalan niya na isulat. Which is, hindi pa talaga kaya. Kaya niya lang Lucas, pero gulo-gulo. Pero ako as nanay, naiintindihan ko yung Lucas. Pero hindi pa yung buong pangalan. Siyempre, grade 1 na si Lucas. So, feeling ko ina-expect ng teacher na marunong na magsulat, ganyan, marunong na mag-color. Kasi si Lucas, alam niya lahat ng kulay. Kaya lang, kapag pinagkulayan mo siya ng isang object, kukulayan niya lahat ng buong papel. So, ang kukulayan ni Lucas, buong papel talaga. So, ayun. Kaya nung sinabi ng teacher yun, di ako nagulat. Expected ko na ganun talaga yung gagawin ni Lucas. Tapos nung hapon, nung bumalik na si Lucas after ng lunch, yun nga yung vertical lines yung pinasulat sa kanila.
binilang ni Lucas. Tapos, yun nga, 5 vertical lines. Wala, di ko alam, nawawala yung papel. Nasa bag niya yun eh. Kanina nakita ko nasa bag niya. Tapos, di ko alam, wala na yung papel sa bag niya. Ay, naiyak pa ako, nawala na yung nilagay ko. Naglagay ako nito, guys. Kasi nga, nag-i-skincare na ako dito. Nawala pa. So, ayun, kung mapapanood to ni Lucas, I love you, anak. I'm so proud of you. Naiyak ako kasi, alam mo yun, tinatry niya yung best niya. Parang, so ayun lang, naiyak lang ako kasi hindi ko in-expect na makakasulat si Lucas ng 5 vertical lines dahil hindi naman siya one-on-one. Siyempre, sinabi lang yun ni teacher sa harap. So, nakinig siya. Tapos, sumunod siya. Ginawa niya yung pinapagawa ng teacher. Though, hindi perfect. Hindi wala sa linya yung sulat niya. Pero, 5 na vertical lines yung naiiyak ako. Paka-uwi. Paano ba kung pumasa sa board exam? Paano naglupasayin na ako dito? Ay, gabi-gabi ko pinagdadasal. Sabi ko, Lord, ikaw na bala. Kay Lucas, guide mo siya palagi, araw-araw. Lalo na sa pangit ko. Ay, parang he's trying. He's trying. So, sabi ko nga, baka ipalipat siya dun sa, meron kasi sa school nila yung SNED, one-on-one dun. Sabi ko, baka ipalipat ni teacher, okay lang naman ka kung ilipat, kung ano yung mapapabuti si Lucas, okay lang ako. Kasi di na ako na-offend, guys, kapag ganun eh, yung sasabihin ni teacher na kailangan, hindi na ako na-offend kasi ang iniisip ko palagi, para kay Lucas yun, para mas mapapabuti si Lucas sa ganun. So, hindi ako na-offend pag ganun. Kaya, ayun, inihintay ko kung aabot pa ba tayo sa punto na kailangan i-one-on-one si Lucas or ipasok siya sa SNED. Kasi, mali ako eh. Dapat pala sa SNED muna. Tapos, kasi kapag daw pinasok sa SNED, correct me if I'm wrong, guys, pero parang sa pagkakaalam ko sa nagsabi sa amin, kapag pinasok siya sa SNED, tapos parang ilang weeks or ilang months kapag okay na siya, tsaka siya isasama dun sa regular class. So, dapat pala ganun yung ginawa ko. Yun lang. Thanks for watching. And, Lucas, kaya mo yan. I love you so much. Mahal ka naman.